Ano nga ba ito? Lahat po ng ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay magbabanggaan. Tito Sen versus Cheese Escudero, PBBM versus Sara, Harry Roque versus Kaufman, Baste versus General Torre. So, 6 po yan sila na magbabanggaan. No? So, ito na. Unahin natin itong si Tito Sen at saka si Cheese Escudero. Naku po mga kababayan, talagang mapupunta sa hot seat ngayon mga kababayan itong si Cheese Escudero. Mapupunta sa hot seat talaga to. Lagi pa namang inaalibay ni Cheese. Ano lang yan, propaganda lang yan, paninira lang yan, hindi totoo yan. May mga ganyan-ganyan daw. So ito na mga kababayan. Ito po ay usapang Kongreso Post. Ayan, kung nakita nyo po ipakita ko sa inyo. Usapang Kongreso Post po ito. Tito Sen versus Cheese Escudero. Dapat lang talaga mga kababayan na imbestigahan kasi hindi po ito hindi po ito daan libo lang. Hindi po ito milyon lang kundi bilyon po. Saan po ito galing? Galing po sa pinagpaguran natin. Dugo, pawis at sipon at luha. Sa atin po ito galing. Kaya dapat lang na imbestigahan. Di ba? No, ito po mga kababayan, dito sa usaping Kongreso. According dito sa kanilang post, we will investigate. So, nako, patay. Mga kababayan. Pag naimbestigahan ito, ni Tito Sen at napatunayan, talagang wala ng Escuderong papatong sa national politics. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Gising na ang tao. Tingnan mo si Bong Revilla. Tingnan nyo si Bong Revilla. Di ba? Papangunahan ni dating Senador Tito Soto ang investigasyon kaugnay ng umano'y 142.7 billion insertion ni Cheese Escudero sa 2025 bicameral national budget. Ayon kay Soto, kailangang liwanagin kung saan mapupunta ang bilyon-bilyong pisong ito, lalo na't posibleng kinuha ito mula sa bawas na budget ng DepEd at Department of Health. Nako po, mga kababayan, ayan po ang sabi ni Tito Sen. Ito po, scandalous, more so when these amendments came from cuts from DepEd and DOH. We will surely look into it and investigate. Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat po sa iyong super chat. Ayan pa, shoutout kay Jude Anthony Abilgas at sa aking Kedos. Ayan, may galab shoutout po sa inyo, Sir Jude Anthony Abilgas at sa inyong mga anak po dyan. Keep it up kasing kaming mag-asawa dito sa Canada. Tanggal ang stress namin. Salamat po, Ma'am Arlene at kay Sir Jude Abilgas. So ito ang sabi ni Tito Sen mga kababayan na scandalous daw po ito talaga. Bakit? Pera po ito ng taong bayan. Dapat lang pong malaman. Kasi nga sa totoo lang mga kababayan, delikado po kasi ito. Saan nga po ba ito mapupunta? According po kasi sa balita ng Billionaire News, ito dang 142.7 billion. Billion ito hindi million. Billion. Ay mapupunta daw po ito sa mga flood control project. Ngayon mga kababayan, kung napupunta ito sa flood control project, Ma'am Rosana Ragodo, hello po. Bakit halos lahat, buong Pilipinas, binaha? At take note mga kababayan, hindi milyon ang budget sa flood control. Ang pinakamababa, 3 billion. 3 billion ang pinakamababa. Billion po ang usapan dito, hindi po milyon. Ngayon, kung ang budget na ito ay 2024 pa po ito at 2025 na po ngayon, magta-2026 na. Napaka-imposible po na hindi pa nila ito natanggap at nahawakan. Possibility po, sa madaling salita, nahahawakan na po ito ni Kilay. So, napaghati-hatian na to ni Kilay at ng mga kasamahan niyang lalawigan. So ngayon mga kababayan, eto na. Paiimbestigahan ni Tito Sen. Kasi bakit? Ganito po kasi mga kababayan. Napanood po natin kaliwat kalang baha, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, sa Luzon po ang pinakamalaking naapektuhan sa baha. Lalong-lalo na ang Bulacan, lalong-lalo na ang Sorsogon at ang Metro Manila.
Yeah? O, asan po kaya yung mga nagsasahod sa tupad? Yeah? Sino po yung mga sumasahod sa tupad po dyan? Dapat inayos nyo po yung paglinis sa kanal. Di ba? Kaya nga kayo pinapalinis sa kalsada, di ba? Araw-araw kayo nagwawalis. Araw-araw na iniipon ninyo yung mga basura. Saan po kayo? Magkano ang budget sa tupad? Yeah. Bakit binaha? Ma'am Parisiana, mega love shoutout po at maraming salamat sa yung 5 euro super sticker. Thank you so much po. Tanong ko lang, saan po yung mga street sweepers po dyan? Yung mga sinasahuran sa tupad? Ano po ba yung ginawa ninyo? Picture lang? Tapos uwi? May mga ganyang estilo Minsan nga may mga kapulisan nakikita ko Kunwari may checkpoint. Tapos magpipicture sila. After 1 hour, umalis. Kahit sa kapulisan, alam ko yan. Ay, dako. Gabing-gabi umiikot ako, alas 2, alas 3 madaling araw, umiikot ako, buong syudad. Ay, minsan nakikita ko, pagdaan kong ganyan, picture sila, attendance, checkpoint. Pagbalik ko, wala pa, isang oras, wala na yung checkpoint. Ganon din yung mga nagwawalis-walis dyan, di ba? Yung mga tumatanggap ng tupad. So, walis-walis ngayon, yung, alam mo yung isang dahon lang ng puno na nahulog. 5 yung nagwawalis. Di ba? Tatanungin ko lang mga kababayan. Totoo ito Imposible. Alam ko mga nanonood sa akin 2,000 plus. Sa mga hindi pa nakapag-like, mag-like po kayo. Imposible po na hindi nyo po yan nakikita. Isang dahon lang winawalis nila, pero 5 po silang nagwawalis. Ngayon, bakit po sa isang dahon, 5 nagwawalis, binaha pa rin? Di ba? Yung mga tumatanggap ng tupad, minsan nga, nagugulat ako May dalang sako, may dalang walis. Nagwawalis kimi-kimirot. Tapos maya-maya, nagsiselfie, selfie, send mo kay send mo kay chairman. Totoo yan! Mga nagtutupad-tupad, nagwawalis-walis yung mga naglilinis-linis, kimirot-kimirot. Gawain nyo yan Isang dahon, 5 taong nagwawalis. Di ba? Kung totoosin nga 5 tao, ultimo yung gilid ng kanal. Wala sanang alikabok yan. Putang inang yan. 5 tao, isang dahon winawalis, tapos binabaha tayo. Saan galing yung budget doon? Di ba? Baka party yan ng flood control project Kahit sa probinsya, ganun din. Mag-checkpoint sila alas 8 to alas 12. Ang pinakamatagal, lampas na, wala na. May mga ganyan. Picture lang, tapos uwi. Kahit sa kapulisan, may mga ganyang kasakitan. Tawa ako sa isang dahon 5. Totoo yan. Naku, ako nagsabi sa inyo mga kababayan. May mga ganyang estilo. Buti na lang si General Torre, sa kapulisan naman, buti si General Torre na, ang PNP chief ngayon, kasi meron ng 5 minutes response. Halimbawa, kapag may problema ka, tatawagan mo yung PNP, 911, hello po, o ganyan. Halimbawa, nandyan ka sa Bikutan. Yung Bikutan, PNP, magigising yun sila. Maa-alerto yun, walang tulog-tulog. Kasi every 5 minutes, pag kailangan, wala pang 5 minutes, nandun ka na. Kasi dati, ang ginawa ng ibang pulis, ganyan, di ba? Naalala nyo noon, nung si General Eliasar pa ang PNP chief, pinagpapalo, kinikwilyuhan niya yung mga pulis kasi tulog. Nako, di ba? Sa totoo lang, pati itong mga nagtutupad-tupad, yung mga tumatanggap ng sahod sa tupad. May mga ganyan. Sumasahod kayo 12,000 a month, 400 a day, magwawalis. Tapos isang dahon, pinagtulungan ng 5 tao na magwawalis. Isang dahon lang yan, 5 tao yung nagwawalis. Kaya, nako, mga kababayan, kaya isa yan sa pinaimbestigahan ni Tito Sen, yung mga ganyang stylan, tupad-tupad, akap-akap pa kayong nalalaman, may mga AX-AX pa. Buti na lang yung 4-piece. Yung 4-piece, ganyan din. Diyos mio, Marimar. Yung mga nakatanggap ng tupad dyan, mahiya-hiya naman tayo. Sa ibang bansa, yung mga street sweeper, isa lang na nakikita sa isang lugar. Oo, di ba? Pero makikita, malinis ang lugar, walang makikitang basura. Kaya nga si Rodolfo Albo, lalo sa Singapore, yung mga nagwawalis dun, 1-2 lang. May dala yan silang yung makina na
pahangin lang, bzz, binubumba lang ganyan, no? Tapos hinihigop lahat, andun na sa sako. Dito sa Pilipinas, 10 tao, 2 dahon. Tapos, baha pa rin. Oh, di ba? Diyos mio. Kaya ngayon, mga kababayan, o sa Taiwan, ganun din. Kaya ngayon mga kababayan, pinaimbestigahan po yan ni Tito Sen ngayon kung saan mapunta at magamit itong 142 billion or 142.7 billion na isiningit ni Chis Escudero sa may bicameral budget 2025. So napaka-imposibleng hindi pa ito natanggap, magkatapusan na. Ilang buwan na lang, Disyembre na, 2026 na sa sunod. Tapos, imposibleng hindi pa ito nakuha. 2024 pa ito nilagdaan noong December. Ngayon mga kababayan, scandalous daw ito. Ngayon mga kababayan, saan nga po ba galing itong 142 billion na budget na to? Ito po'y kinuhaan ang budget sana para sa DepEd at para sa Department of Health. Kaya ngayon sa mga taga DepEd, yung may mga anak po dyan na pinapaaral, yung mga magulang dyan na may pinapaaral, kung napansin ninyo na maraming project hinihingi, sisihin nyo po si Chis Escudero. Kasi bakit? Mabawas-bawasan na sana ang project, at maganda sana ang kwalidad, ang quality or kalidad ng mga libro or kagamitan kung hindi kinuhaan itong pondo ng DepEd. Kaya sa mga magulang dyan na magreklamo, bakit yung teacher ninyo pa-research ng pa-research ng pa-research? Instead na ipapamasahe nyo na pupunta sa load. Di ba? May mga ganyan. Research. Sisihin nyo si Chis. Kinat niya yung budget dyan. Na instead, libre sana ang computer. Meron sanang mga tablet. Nasaan? Wala nang mai-release. Bakit? Kulang na ang budget ng DepEd. Pangalawa, sa mga anak na merong inaalaga ang mga matatanda, lalong-lalo na mga senior citizen. Kung magugulat kayo noon, ang DOH may mga libreng gamot, lalo na sa TB, rayuma, yung mga libre check-up para sa mga senior. Ngayon, pag nagulat kayo kung bakit mahina na po ang serbisyo ng DOH, kasi kulang na ang budget. Bakit? Nandoon sa 142 billion, kinaltasan na. Yung libre sanang lusartan sa isang buwan, yung libreng lusaltan, wala nang libre. Bakit? Wala pambili ang DOH. Yung libre sanang tuli, hindi na libre. Bakit? Wala nang panggamit pang tuli. Bakit? Kinaltasan na ni Chis. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, abangan po natin itong pagpasok ni Tito Sen na iimbestigahan itong scandalous, more so when these amendments came from cuts from DepEd and DOH. Nako, mga kababayan, abangan po natin yan. Naku, magbabanggaan talaga to si Tito Sen at si Chis Escudero nito. Alam ko pa naman na si Tito Sen parang tatakbo yata tong tawag dito, Senate President. At si Chis Escudero ay papalitan or mananatili. Sino ang magiging Senate President pagka Lunes? Hindi ko nga alam, Sir Elijah No? Kung mananatili si Chis ang Senate President, good luck na lang sa budget ninyo. Baka may insertion na naman ito. Pag si Tito Sen, patuloy ang investigasyon nito. Nako, mga kababayan, malalaman natin to kung saan talaga mapunta at saan gagamitin. Kasi siyempre, 2024 pa ito nilagdaan. Last December 2024. 2025 na po ngayon. So, budget po ng 2025 ito. At patapos na po ang taon. August, September, October, November, December. 5 buwan na lang magto 2026 na. So, napaka-imposible po na hindi pa ito nakuha o nahawakan ni Chis Escudero itong 2.7 billion na to at imposibleng hindi ito na-distribute sa mga lalawigan na lalagyan sa budget na ito. Kaya nagtataka ako 5 buwan nang nakalipas. December 2024 nilagdaan. Imposible kung kailan ito nila natanggap. Natanggap na ito. Pero ang tanong, bakit may baha pa rin? Ano bang rason kung bakit nila isiningit itong 142.7 billion na to for flood control? For flood control. Ang tanong,
Binaha pa rin ba? Yes, 100%. Lagpas pa nga tuhod eh. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, nako po, December 30, 2024 hanggang ngayon wala pa rin. Sabi ni Sir Elijah Silibre. Nako po mga kababayan, napaka-imposible naman 2025 budget nilagdaan December 30, 2024 tapos wala. Dapat hindi na lang ito isiningit. Kaya ngayon, paiimbestigahan ni Tito Sen. So yun lang mga kababayan, ako po, magbabanggaan nga ito. Chis Escudero versus Tito Sen sa budget. So ito, sunod, mga kababayan. Nako, ito pa. Sara Duterte. Ano na naman yan kay Sara? Hindi ba kayo nagsawa? Ako po, hindi. Pero nakakagalit. Ano na naman ito? Pagkatapos iproklama or ideklara ng Supreme Court, mga kababayan, na ang impeachment complaint laban kay Sara ay unconstitutional or binabasura na hindi na pwedeng gamitin yung complaint na yon kasi unconstitutional nga. Kasi nga lumabag daw ito sa 1-year ban rule. One complaint in 1 year lang dapat. So 4 nga ang complaint ng impeachment. So ito'y diniklarang unconstitutional or sa madaling salita, ito'y winalang bisa or binasura. Di umano na hindi na pwedeng gamitin para sa impeachment ni Sara, ay bumira ito ngayon si Sara, mga kababayan, na ang sabi niya, patungkol po ito mga kababayan sa pagpunta ni PBBM sa Amerika at pakikipagpulong kay President Donald Trump. Ano nga ba ito? Basahin po natin mga kababayan dito sa Trending Now post. Ito, Trending Now post ito Ano nga ba ang sabi dito? Walang true independent policy ang Marcos administration, sabi ni Sara. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng walang true independent policy? Wala daw true independent o binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez. Na bukas ang Pilipinas sa usapin ng pagkakaroon ng US ammunition hub sa bansa. So dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayong mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa, sabi ni Vice President Sara Duterte. Kung yung ginawa ng gobyerno ay kumikiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala tayong true independent policy. So, kung si Marcos daw ay doon lang naka-defend sa Amerika,